Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, March 24, 2026, Tuesday. Ayon sa ating long-range forecast model, may posibleng development ng isang bagyo ang nakikita at ito ay inaasahang lalapit sa bansa by next week. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, iisa lang ang dominant weather system na nakakaapekto sa bansa at ito ay ang easterlies. Ang easterlies ay hangin na nagmumula sa karagatan sa silangan na may dalang moisture o halumigmig. Kaya ang karaniwang pattern nito pwedeng maaliwalas o medyo maaraw sa umpisa, tapos sa tanghali hanggang hapon dumadami ang ulap at sa ilang lugar ay bigla ang makakaranas ng pag-ulan. Ang mahalagang paalala, kahit isolated ang tawag sa ulan sa maraming lugar, pwede itong lumakas at maging severe thunderstorm at doon tumataas ang banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Unahin natin ang mga lugar na mas aktibo ang pag-ulan ngayon dahil sa easterlies. Kabilang dito ang Northern Samar at Eastern Samar. Sa dalawang probinsyang ito, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ibig sabihin, pabalik-balik ang ulan sa iba't ibang oras ng araw. Minsan hihina tapos biglang bubuhos na may kasamang kulog at kidlat. Dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslide. Kung nasa Northern Samar at Eastern Samar kayo, bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa, lalo na sa mga mababang lugar. Iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim. Kung nakatira kayo malapit sa mga slope o tabing bundok, maging alerto sa palatandaan ng pagguho ng lupa tulad ng pagbibitak sa lupa, pagguho ng maliliit na bato o biglang pag-agos ng maputik na tubig. Kapag napansin ito, mas mainam na umiwas at ipaalam agad sa inyong barangay. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm. Sanhi pa rin ang easterlies. Dito mahalagang maintindihan ang isolated, hindi ito sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar. Pwedeng walang ulan sa isang area, pero sa katabing area ay may biglang buhos. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash flood at landslide. Sa Metro Manila, mabilis makaipon ng tubig sa ilang kalsada kapag bumuhos ang ulan, kahit panandalian lang, lalo na kung barado ang drainage. Kaya maglaan ng extra time sa biyahe, iwasan ang flood-prone routes, at mag-ingat sa pagmamaneho dahil madulas ang kalsada at bumababa ang visibility kapag biglang umulan. Sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar na may ilog at tabing bundok na kalsada, bantayan ng bigla ang pagtaas ng tubig at mga palatandaan ng landslide. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ng light to moderate na hangin mula northeast to north. Ang coastal waters dito ay light to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Mapapansin nyo na malawak ang range, ibig sabihin sa ilang baybayin, pwedeng mas umalon lalo na kapag sumabay ang thunderstorm. Kung may planong pumalaot o may biyahe sa dagat, mag-ingat lalo na kung maliit ang bangka at i-check ang local advisories bago bumiyahe. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to northeast. Ang coastal waters dito ay light to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas manageable ito sa karamihan ng lugar, pero tandaan, kapag may thunderstorm, pwedeng biglaang lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya kung nasa coastal communities kayo, ugaliing bantayan ng ulap at hangin bago maglayag at iwasan ang paglayag kapag dumidilim ang ulap at may naririnig na kulog. So meron tayong update sa extreme of temperatures at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 19.1 degrees Celsius na naitala bandang 6:30 a.m. Ito ang dahilan kung bakit presko at malamig-lamig ang pakiramdam sa umaga, lalo na sa mga lugar na mahangin. Ang maximum temperature naman ay 31.1 degrees Celsius na naitala bandang 1 o'clock p.m. Meaning, umiinit pa rin sa tanghali at kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorm, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 46% na naitala bandang 7 o'clock a.m. at ang maximum relative humidity ay 86% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw tapos bumababa habang umiinit ang araw. Pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang halumigmig at mas lalagkit ang pakiramdam. Ngayon, update tayo sa long range forecast para sa first week ng April.
Base sa nakuha natin na impormasyon, may nakikitang development ng sistema sa may silangan ng bansa at posibleng kumilos ito pahilagang silangan. Sa ngayon, hindi pa sigurado kung magla-landfall ito sa kalupaan ng bansa dahil malayo pa ang forecast period at maraming pwedeng magbago sa track, bilis at lakas ng anumang sistema na mabubuo. Pero mahalagang punto ang binanggit kasi tag-init na. At kapag tag-init, mas umiinit ang karagatan sa silangan. Kapag mas mainit ang sea surface, mas may fuel o energy ang mga posibleng tropical system. Kaya mas tumataas ang chance na kung may mabubuo, maaari itong mas madaling lumakas depende sa environment. Kaya para sa mga nagbabalak o may plano na bakasyon, ang pinaka-practical na advice ay manatiling nakatutok sa mga susunod na updates para alam nyo ang magiging lagay ng panahon ahead of time, lalo na kung ang biyahe ay papunta sa mga isla, coastal areas o mga lugar na madalas tamaan ng ulan at hangin. Mas mainam ng planuhin ng maaga at maghanda ng backup date o backup plan kung sakaling magbago ang forecast. Ang forecast ay hindi lang galing sa iisang model at habang lumilipas ang mga araw, mas lilinaw ang forecast natin. Dahil habang papalapit ang target week, mas dumarami ang bagong datos at mas nagiging consistent ang model guidance kung ano talaga ang magiging galaw ng sistema. Kaya ang approach natin dito ay monitoring mode, hindi panic, hindi rin ignore, kundi updated at handa kung sakaling magbago ang forecast at tumaas ang tsansa ng development. So uulitin natin sa Northern Samar at Eastern Samar, seryosohin ang scattered rains at thunderstorm dahil pwedeng moderate to at times heavy at may banta ng flash floods at landslide. Sa Metro Manila at sa iba pang lugar, mag-ingat sa isolated thunderstorm dahil pwedeng maging severe sa ilang area at magdulot ng biglaang pagbaha. Sa mga coastal communities, bantayan ang alon, lalo na kung may thunderstorm dahil pwedeng umabot sa 2.5 meters sa ilang baybayin. Para sa long range forecast sa first week ng April, manatiling updated, lalo na kung may travel plans dahil habang papalapit ang petsa, mas magiging malinaw kung ito ay lalakas, saan pupunta at kung may posibleng epekto sa bansa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palagi po tayong mag-ingat.